Alright, mga kabsat, ito pakinggan naman natin itong live stream niya kanina, mga kabsat, na medyo bilisan lang natin to. Ito lang. Pag meron pong malaki. Pag-usapan natin itong live stream. Konti lang kukunin natin dito, kabsat, no, kasi baka copyright tayo, pero bilisan pa rin natin para ma-play safe tayo. Play safe. Bilisan natin. Okay. Undertaking o proyekto o isang kampanya, pagkatapos po talaga nun ay bumabawi ako ng oras sa aking pamilya, and I spend time with them, nagpapahinga kasama sila hanggat maaari, ibigay yung lahat ng oras at panahon sa kanila. Subalit ang dami nga po naghahanap sa akin, nakakabot naman po yung pangumusta, at ito nababasa ko rin. Kamusta po kayong lahat? I hope all of you are doing well. Today is Wednesday, May 28, at hayaan po ninyong samahan ko kayo kalendari sa inyong pananangalian. At meron po tayong 300 plus live viewers. Marami pong salamat. At kay Maria Mitos at kay shoutout din naman sa ating 834 viewers. Again guys, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Pinapanood po natin itong si Panot Mabsat. Meron siyang tinatahol ngayon pakinggan natin. Mary Claire Morales, marami pong salamat. Kay Mr. Dreamer, hindi ko na nababasa lahat, pati mensahe nyo. Kung ano na lang makita kong mga pangalan na lumalabas dito, si Forevermore, share the lives. Pakitulungan po ninyo. Upang marami po tayo maabot, paki-like, share, at yung atin pong YouTube channel ay bukas na rin. Sapagkat usong-uso po ngayon yung pag-take down ng channel, lalo na yung nagpapahayag ng kritisismo laban sa maraming maling polisiya ng kasalukuyang administrasyon. Doon po yan. Kaya po tayo nagpo-foresighting. Meron po tayo dito sa ating pahina, yung ating pong may Blue Badge at yung ating pong YouTube channel. Sana po ay matulungan din ninyo mag-like, share, and subscribe po kayo. At ito na po tayo. At sabi ko po sa inyo, last week pa, cosmetic change. Sabi sa inyo cosmetic change. Hanggang ngayon, isang linggo na, wala pa rin makikita ang makabagong pagpapalit. Diyan sa ikinagalit ng Palasyo ng Malacanang, doon sa aking naging pahayag na pakitang tao o cosmetic change lamang. Iyang sinasabing reboot o revamp. Anong reboot o revamp? Yung nagbigay ng zero funding sa PhilHealth, intact po sila. Kung makapag-comment ka naman ng cosmetic change, binara ka nga ni ES Bersamin, hindi ka makapalag hanggang ngayon, wala kang sagot. Kamote ka. Yung nagsalaula sa ating 2025 national budget, wag po niyong kalilimutan, intact po sila. Yung kumuha ng 60 billion pesos ng PhilHealth last year, intact po sila. Kaya dito natin makikita na cosmetic change lamang po talaga yung naganap na sinasabing reboot o revamp ng kanyang gabinete. Huwag po tayong maniwala roon. Ngayon, yung mga nagagalit, siguro po dahil simula pa lamang ng pag-anunsyo ng balasa ay nabisto na wala pong patutunguhang seryosong revamp o reboot yan. Sapagkat yung mismong problema, yung mga nagpapirma kay Bongbong Marcos ng illegal, invalid, unconstitutional 2025 national budget, intact po sila Yung nagbigay po ng zero funding sa PhilHealth ngayon 2025, intact po sila. Yung kumuha po ng 60 billion pesos na pera ninyong mamamayang Pilipino, ng ordinaryong manggagawang Pilipino, intact po sila. At dito nga po sa ating pahinang Tinig, Maisog, maganda po yung naging column ni Bobby Tiglao. Pakisubaybayan po ninyo, pakibasa po ninyo yung travel warning ng Estados Unidos. Itong pinagbibida na matagal na rin nating aliado, pinaglalaban tayo, nag-issue po ng travel warning. At ikinagalit naman, syempre, ng aking primo, si Congressman Rufus Rodriguez ng Cagayan de Oro City. At sinasabi nga niya, ayaw tayong padalos-dalos. Bakit nag-issue ng travel warning? It will impact on the tourism ng ating bansa. Hindi lamang yung mga banyagang travelers o bisita, hindi lamang yung mga taga-Estados Unidos. Sapagkat alam naman natin, pag nag-issue ng travel warning o travel advisory ang Estados Unidos, sinusundan din yan ng ibang bansa, ng ibang nationality o nag-issue ang Estados Unidos. Huwag daw po tayong bimahe dyan sa Mindanao, sa lugar na nabanggit sa kanilang travel warning o travel advisory sapagkat delikado. Hindi lamang po tayo apektado dyan doon sa mga biyahero o bakasyonistang taga-Estados Unidos. Pati po yung mga ibang po. Absat, may ginawa kong poll dyan. No, sabi ko diyan magtitiwala ka ba kay Vic Rodriguez? Hindi, traidor yan at ganid. At yung isang sagot diyan, hindi naman. Oo naman, magtitiwala kami kay Vic Rodriguez. Bobo kasi kaming DDS. O sige, yan ang tanong ni Maestro. Okay, tuloy. Pasok. Ibang nationality, syempre, mababahala. Mismong Estados Unidos lang nag-issue
Fast forward ng konti. Diyan sa Mindanao. Dapat to, tayo rin na magpaliwanag na hindi naman totoo yung sinasabing civil unrest diyan sa parte ng Mindanao. Ito ay bahagi ng ating saligang batas na nakaukit at nakasulat at may garansya rin sa mga equally democratic country kagaya ng Estados Unidos. Diyan nga sa Estados Unidos, mas violente po yung mga pagkilos protesta nilang ginagawa kung ihahambing mo sa atin Itong recent rallies na pinapakita natin yung ating hindi pansang-ayon sa pangingidnap kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya ito po, ilagay natin sa tamang konteksto. At Kita nyo guys, pag-ingidnap pa rin talaga ang kanilang inaing. Naku po, kinidnap si Tatay Digong, kinidnap si Tebes, puro kidnap, my goodness. malaking halaga po na ang mawawala sa ating turismo. Tama si Bobby Tiglao, yung napakagaling at respetadong kolumnista ng isang broadsheet yung sa pahayagan. Sinasabi niya, dapat magpaliwanag yung Estados Unidos. Anong basihan ninyo? Bakit kayo biglang nag-issue ng travel warning or travel advisory? At meron pa siyang isinulat sa kanyang kolum, mga kababayan, yung level 3. Yung level 3, inihambing niya doon sa talagang mga wala ng gobyernong umiiral. Napakapayapa po. Sa Davao City, napakaganda po sa Cagayan de Oro City, dyan sa Malaybalay, napakaganda po dyan sa Bukidnon. Para po kayong wala sa Pilipinas pag kayo ay binisita ninyo. Kanya unfair sa ating mga Pilipino na mag-i-issue. Oo nga, napakaganda ng Davao City. Isang linggo nang binabaha. Di ba? Isang linggo nang binabaha ang Davao City. My goodness, ano nangyari sa flood control nyo dyan? Nako naman. Ang ganda nga ng Davao. My goodness. O sige, pasok. Issue lamang ng ganoon, basta-basta ang Estados Unidos. Akala ko ba aliado tayo? At nag-issue ng travel warning or travel advisory. Pero sige naman sila padala ng sundalo nila rito. Sige sila padala ng mga gamit pang digma nila dito. Sige sila padala ng mga yung malalaking missiles nila na kayang umabot sa ating kapitbahay na China. And speaking of China, marami pong dalawang credible information po ang nakarating sa akin na patuloy na mag-i-escalate yung naratibo ng gobyerno at ng mga kanilang propagandista na yung mga nagpapahayag po ng hindi pagsang-ayon sa maraming maling polisiya ng gobyerno, they will brand it as pro-China. Pro-China po ang magiging branding. And siguro, si esteemed columnist Bobby Tiglao ay matagal nang sinasabing pro-China. At ako raw po, ayoko namang gawing bahagi ng istorya ko ang aking sarili sa aking pakipag-ugnayan sa inyo. Pinapabot ko lang mo sa inyo na may nagsabi na sa akin, tayo raw po ay kasama doon sa mga personalidad na ibabansagan o tatatakang pro-China. Hindi po ako pro-China. Ako po ay pro-peace. Yan po ang, ako po ay pro-peace, pro-kapayapaan, pro-Filipino. Hindi Oy, mga kamsat, hindi daw pro-China si Vic Rodriguez. Pro-peace daw siya, pro-kapayapaan. Sinong naniniwala kay Vic Rodriguez? Press 1. Sa hindi naniniwala na hindi siya pro-China, pro-peace daw siya. Sa mga hindi naniniwala sa sinasabi ni Vic Rodriguez, press 2, mga kamsat. Tragis. Pro-peace daw siya, pro-kapayapaan, hindi daw siya pro-China. Anak ng kamote. Kailan pa? Kailan pa? Wala nga kami narinig sa'yo. Diba? Tragis ka. Si lokohin mo, lelang mo. Tragis. Sige, tuloy. Hindi po ako pro-US, excuse me. Hindi rin ako pro-China. Ako po ay pro-Filipino. At yung mga bumabaybay dito sa naratibo na pagka nagpahayag ng pagbati ko sa gobyerno sa pagpapahintulot sa paglaganap ng base militar ng Estados Unidos sa ating bansa at pagpapahintulot na ginagawang forward military operating base ang ating buong bansa ng Estados Unidos at ang kanilang pag-escalate ng friction dyan sa China, sinasabi po nila agad na pro-China. Hindi po ako po at maraming kagaya ko, kagaya ni Bobby Tiglao, kagaya nila Daniel Long, kami po ay pro-Filipino. Ayaw po namin ng digmaan at alam ko, ayaw nyo rin ng digmaan sapagkat wala pong nananalo dyan. Paramihan lang ng namamatay at ang dami na nga nangyaring, di ba, banggahan ng China? Di ba? Ang dami na nga nangyari na nagbabanggaan sila, di ba? May narinig ba kami sa isang Vic Rodriguez? May statement ba ang Vic Rodriguez na ipagtanggol ang mga mangingisda? At saka yung Navy natin dyan, meron ba tayo narinig kay Vic Rodriguez, mga kakabsat? Agoy! Pro-Filipino daw? Really? Ayaw din ang maniwala, pinagtatawanan ka dito. Putragis. Sige, tuloy. Mamamatayan dyan sa digmaan na yan. Kaya po natin tinututulan, linalabanan ang pagpapalaganap ng US military bases sa ating bansa. Ilinalagay lang po natin sa tamang konteksto. Dahil po nag-travel warning ang Estados Unidos, turo lang po ng turo yan pero hindi nila silipin ang kanilang sarili. Ano ba ginagawa ninyo sa aming bansa? Bakit patuloy kayo nagpapadala ng sundalo, nagpapadala kayo ng armas milita, ng armas man pandigma, ng gamit pandigma,
Nariyan na, nakakalat na ang mga base militar ng Estados Unidos sa ating bansa. Wala pong mahihita ang mga kapwa ko Pilipino diyan sa tinatahak ninyong landas na papunta na sa isang armadong konfrontasyon laban sa kapwa ninyo superpower. Alam mo ninyo, ito sinabi rin ito ni Bongbong Marcos nung kami nangangampanya noong 2022, pagka bumaing daw ang China o ang Estados Unidos, mabubura sa Pilipinas, mabubura sa mapa ang Pilipinas. Totoo po iyon. Kanya dapat umiwas tayo. Huwag tayong magpagamit, huwag tayong magpakaladkan diyan sa interes ng ating banyagang alihado. Hindi po pagiging pro-China ang pagkakaroon ng ganitong posisyon. Ang posisyon po ng hakbang ng maisog, we are advocating for transparency. We are advocating for accountability. We are advocating for peace. We do not want war. We do not need war. War will only bring us endless suffering. War will only result to millions of deaths sa ating mga Pilipino, whether tama ng bala o tama ng nabagsakan ng bomba or gutom. Unahin po muna natin yung food security. Unahin po muna natin, napapakain natin ng murang bigas ang ating mga kababayan. Huwag po tayong tumahak dyan sa laro ng Estados Unidos. Delikado po iyan. Delikado yan sa ating mga Pilipino, delikado yan sa ating mga kabataan, delikado rin yan sa mga darating pang salinlahi. Marami pong problema ang ating bansa. Kanya, ilagay natin sa tamang konteksto sana yung naging travel advisory o travel warning ng Estados Unidos. Yung sinasabing wag pupunta diyan sa parte ng Mindanao. Kaya tama po yung naging positioning at pahayag at paninindigan ng isa ring maisog, si Congressman Rufus Rodriguez, ang aking primo, na dapat napatawag yung ambassador ng Estados Unidos pagpaliwanagin. Ano itong travel advisory na linabas ninyo na wag magpunta sa Mindanao at delikado sa Mindanao? Napakapayapa po ang Davao City. Ang ganda po sa General Santos. Galing lamang po ako doon last week kung saan ako ay nakibahagi sa simpleng Thanksgiving ni Congresswoman Shirley Banyas na nanalo po bilang kongresista. Kasama ko yung mga mamamayan doon at sila nagdiriwang, payapa po at tahimik At ganun din po sa Davao City, galing din po ako doon. Galing din po ako kamakailan dyan sa Malaybalay, sa Bukidnon, at dyan din po sa Cagayan de Oro. Ano ang pinaguhugutan ng travel warning o travel advisory ng Estados Unidos na yan? Imbis na tayo'y tulungan, makapaghikayat pa po tayo ng maraming turista, ng maraming bisita, at ng maraming mamumuhunan sana, ang nangyayari po, iwasan daw ang ilang lugar sa Mindanao. Delikado po yan sa ating ekonomiya. Masama na nga po lagay ng ekonomiya ng Pilipinas. Mag-i-issue pa ng ganyang travel warning ng Estados Unidos. Bukod pa doon sa mga tariff impositions na kanilang pinagagawa na tumatamat nakaka-apekto din po sa ating mga exporters. Siyempre, doon din sa ating mga importers. Kaya po, galit pa po sa mga Duterte. Marahil, yan po. At marahil nga po, kaya nag-i-issue ng travel warning dyan sa Mindanao. Sino yun? MBA. Hindi ko daling sarili yung aking salamin. Pasensya na ko kayo kasi ako ay tatapos ko lang din nung tumakbot mag-ensayo. Sinamantala ko lang, sakto. Manananghali po kayo. Samahan ko muna kayo habang tayo ay on break pare-pareho. Kayo po ay on break sa inyong trabaho and you're having your lunch now. Samahan ko po kayo. Lagyan lang po natin sa ating tamang konteksto yung naging travel warning o travel advisory ng Estados Unidos. Ganon din yung naging column ni Jarius Bondok. Basahin din po ninyo yung naging column ni Jarius Bondok. Ang kanyang sinasabi, pareho po ng ating natural. Last week pa tayo nung sinabi natin cosmetic change. Pakitang tao, walang mararamdamang reforma na nagbabadya, tunay na reforma na nagbabadya dito sa naging anunsyo ng Malacanang na magkakaroon daw ng revamp at hiningi pa yung courtesy resignation ng lahat ng gabinete na nagpahatid naman po ng air of instability sa labas. Imagine mo pag-resignin mo lahat ng gabinete mo. At alam naman po ng Pilipino na nadrama lang yan. Malaman after ilang araw, cosmetic change, tama po yung ating naturan. At kagaya nga po ng sinasabi ko, dapat yan, ilan lang naman pala ang papalitan mo. It would have been done with such surgical precision. Just talk to those whom you want replaced. Kausapin mo lang, dalhin mo lang sa isang gilid. Pahinga ka muna, at ito, underperform.
performing ka or non-performing ka o maraming issues sa'yo. Pero yung drama na humingi ka ng resignation ng entire cabinet, courtesy resignation, kahit pa courtesy yan, it's a resignation. Pero mahina po yun, dapat irrevocable. Para talaga maramdaman ng Pilipino yung direksyon na may iaasahan po at least for the next 3 years, kalahati ng kanyang termino, na tunay na pagbabago. Kay friend Nakamute ako. Ang dami ko nang nasabi ah. Nako po, sorry naman mga kamsat. Nakamute na naman si Paesa sa tanong na salita. Anak naman, sorry naman mga kamsat, no? O siya mga kamsat, pasensya na, medyo tumatakbo yung oras, no? Kasi mag-alas 5 na kailangan ko na mag-prepare at may biyabiyahiin pa ako. Pupunta ako ng school kasi may work tayo, no? So, babalik na ako mamaya. Pagbalik ko mamaya, live stream na naman tayo. Siyempre, pag-usapan na naman natin. Dapat natin pag-usapan. Pasensya na, naka-mute pa na tayo, no? So, itong si Vic Rodriguez, dakdak na naman nagdakdak. Wala namang kwento yung pinagsasabi. So, pagpasensya nyo na, mabsat, no? Kaya natin siya pinagtatawanan, no? Right. So, yan ang resulta ng ating poll, mabsat. Nakita nyo, no? 92% ang naniniwala, ang walang tiwala dito kay Vic Rodriguez, no? At 8% ang na mga bobong DDS na naniniwala pa rin, mga panatiko. My goodness. O siya, mabsat. Hanggang sa muli, 1 hour exacto, no? So, thank you very much. Kita-kits tayo mamayang gabi, mabsat, no? Kita-kits tayo. Hanggang sa muli. Thank you very much, mabsat. Siyempre, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Hanggang sa pagkikita natin mamayang gabi. Okay, paalam. Maestro Pocal TV, signing off. Bye-bye.